Magandang araw mga ka-Wonder! Welcome back sa ating YouTube channel, Wonder Vlogcaster po. Magandang tanghali sa inyong lahat. Yung sinasabi ni Sara Duterte na wala silang close relationship o parang hindi niya kilala itong si Madriaga o kahit sabihin niyang hindi niya gaanong kilala si Madriaga. No? Ang sinasabi nga niya, narinig natin na since nga during inauguration niya, maraming pupunta talagang invited doon. 4,000 daw umano. Well, ito pong pag-uusapan natin ngayon mga ka-Wonder ay maituturing na ebidensya dahil alam natin malapit na yung February. Malapit na yung mga impeachment complaints against Sara Duterte ay pinagsama-sama na. Kasasampa lang ni Trillanes nitong mga bagong kaso at idinagdag pa rito yung kay Madriaga. No? Kasama rin yung insertion niya, yung 1 billion, kung hindi ako nagkakamali. At ilan pang mga bago dyan na patong-patong, no? Na kapag ito'y sinimula na, yan po ang pinipigilan nila ngayon, at least kasi marinig at mabuksan para magkaalaman na itong si Sara Duterte ba ay nagsasabi ng totoo o sinungaling. Well, yung ebidensya na kung gaano niya kakilala itong si Madriaga ay nandito mga ka-Wonder. At ito po, panoorin natin yung video na sinasabi ng source at may ebidensya, may resibo na inimbita niya itong si Madriaga mismo sa kanyang inauguration. At meron pang sulat, no? Talagang kumbaga sa sulat RSVP, no? Kung hindi mo siya kakilala, kung hindi siya someone special, hindi mo pa badalhan ng ganyang uri ng letter yan. No? Ito po mga ka-Wonder, panoorin natin. Sobrang napakasinungaling mo. Alam mo yung ganyang klaseng tao, yung hindi marunong tumanaw ng utang na loob sa mga taong tumulong sa kanya. Girl, alam ko naman yung attitude mo, kaya baka ma-jompal kita. Masyado kang sinungaling. So, ilalabas na natin ang resibo na invited talaga si Caramil Madriaga sa inauguration ni Basurera Inday Sara Duterte. Okay, simulan natin. Kasi di ba ito yung una kong linabas? Ayan ang unang kong pinost. Slight nag-trending yan, pero meron pa rin mga nagsasabi na, nako, ang dali-dali namang gumawa niyan. Chururut. Alam niyo naman ako, hindi ako sinungaling. Basta sinabi ko, meron akong resibo. May resibo ako. Hindi ako tulad ng ibang vloggers dyan na ang ipinaglalaban nila ay opinion lang. Eto, tignan natin. Ouch! Aray ko. Parang email yata to. VP-elect Sara Z. Duterte Inauguration Guidelines for Guests. Tapos, parang sinend yata to kay Good Day, Dr. Madriaga. Lagot. Tapos ito may PDP file. Tingnan pa nga natin yung isa. Agoy! Thank you for your presence. Churut. Hindi ko makita. Kahit ako salamin na ako Kayo na lang magbasa. Nahirapan ako. Basta may email na dumating. Ha? May email. Ibig sabihin, kapag pinadalang ka ng email, at lalo na napaka-importanting event, ibig sabihin, special guest ka. Importante ka, VIP ka, magkakilala kayo. Yun. Masarera ka talaga. O, diba? May email. Paano ngayon yan? Maniniwala pa ba ang taong bayan sa'yo? Sara Duterte? Dyan pa lang, napakasinungaling mo na. Akala mo, lulusot ka sa akin. Ready ako dyan. Ipakita kaya natin yung laman ng files. Tara. Buksan natin. Huwag ka ba pinipindot na buksan agad? Inday Sara, ikalawang Pangulo. Isip. Guests are requested to be at the Davao Convention and Trade Center, F. Torres Street, for registration. Ayan. Buksan natin. Pindot. Aray ko na naman. Dr. Caramil Madriaga, thank you for the gift of your presence
from Sara Duterte. Paano yan? So, sino ngayon ang sinungaling? Sino yung totoong pinuntahan mo sa BJMP? Sino yung natataranta ngayon para i-bribe? Bribe si Caramel Madriaga para wag nang kumanta. Sino? So yan mga ka-wonder, kita natin yung ebidensya mula mismo ron sa document, email, no? Soft copy nitong email ni VP Sara dito kay Madriaga na tinawag niyang Dr. Madriaga. I'm not sure, hindi naman kasi medical doctor, siguro nagkumuha ng PhD, ano. So yun, kita natin mga ka-wonder, yan ay isasampa ni Trillanes, no, itong dagdag yung kay Madriaga, yung kanyang affidavit na sinabi niyang siya yung bagman ni Sara Duterte. At yan ay isa sa ebidensyang maipapakita, no, dyan sa korte, at talagang tagilid na ito si Sara sa dami ng ipinapatong sa kanyang mga kaso. Siyempre sinasabayan yan, no, itong mga grupo, itong tatlong impeachment na inihain kay PBBM. Ngayon kung titibangin natin mga ka-wonder, malakas ba yung ebidensya o yung sa dalawa kasi itong mga sala sa init, sala sa lamig ng mga content creators na obviously nakikita mo na, no, na talagang sila ay hindi, ang allegiance nila wala sa bayan, kundi nasa kulay pa rin, no? I'm so disappointed with them. I thought they were somewhere in between, no? Pag in between ka, when it comes dun sa dalawang nagbabanggaan, no, what is that in between? Is that a color o yung bayan? Unfortunately, parang kulay na naman ng taong itong tinitignan nila. No? Tingnan natin itong dalawa. Itong timpangin natin yung bigat ng impeachment ni Sara at ni PBBM. No? Ano bang aspeto yan? Ano ba yung strength niyan if we will compare itong dalawa? So unahin natin kay PBBM, ano? Yung nature of accusation sa kanya. So mostly, yung mga nag-accuse is political allegations lang. Take note of the word, political. May halong kulay politika. No? Alam mo na kung bakit. Pag susuriin mo, if you will scrutinize that under a lens, no, makikita mo na may kulay at may background yung nag-aakusa. No, kaya itong sinabi nating pusong Pinoy, kasama pala itong congressman na ito, na in fact, unang-una siya dito sa mga nahaharap ngayon sa problema. Dahil kaiingay, meron din pala itong baho, mga ka-wonder. Kaya ayan, nakikita siya ngayon. At yung mga iba pang nag-iingay, kagaya itong si Mike Defensor, ayan tuloy, imbis na manahimik kayo, ayan, nauungkat ng mga sumusuporta sa gobyerno at nakikita yung mga tinatago nyo na supposedly tahimik sana. No? Ayan, na good thing, nag-iingay kayo. Kasi bakit? Kung hindi kayo mag-iingay at hindi kayo makikisa, hindi nyo papatalsikin si PBBM. Pero unfortunately, those are just allegations and recycled issues. Gaya na sinasabing the president is on drugs, gumagamit siya ng mga illegal substance na hindi nyo naman mapatunayan until now. Kaya nga gumamit na kayo ng deepfake, yung mga fake videos at kung ano-anong pangaharas. So, politically, allegations and recycled issues. Samantalang yung kay Sara, tignan nyo mga ka-wonder kung gaano kabigat. Specific acts. Specific acts siya mismo. Like yung sinabi ng isang abogado, no? Na mismong sinabi ni Sara na yung pagpapatay sa Pangulo, First Lady at kay former House Speaker, mismong siya nagsabi. Specific acts and transactions. No? Yung mga transactions niya, no, ito'y questionable. Ano yung mga yan? Alam na natin yung mga transactions na yan. Yan po ay lilitisin dahil may mga dokumentong kaakibat yan at may mga testimonya, mga ka-wonder. Ano pa? Evidence presented nung dalawa kung ikukumpara natin. Kay PBBM, largely no new documentary proof. Kaya nga recycled. Ito, umabot na naman itong mga hinain nilang nakatatlong impeachment complaints from different party dahil yung unang impeachment na hinain ay masyado raw mahina. Hindi raw ganun kabigat. Kaya nagsampa raw itong third. No? Dinagdag nga itong malampaya, renewal of contract, at itong yung budget diyan na may kahalong plunder na inililink nila
ni Saldico na idinidikit kay PBBM. Yan po yung dinagdag nila. Kaya may third impeachment complaint sila. So, largely, no documentary proof. And samantalang kay Sara is napakalakas. Bakit? Audit findings, mga ka-wonder. Mula sa Commission on Audit. Dahil lahat ng mga bagay na perang nilalabas at saan gagamitin ay naka-record sa COA. At hihingian kanya ng resibo saan mo yan ginamit. At kung talagang napaggamitan. Ano pa? Affidavits, testimonies. Itong kay Madriaga. May affidavit dyan. Nas mismong si Madriaga at alam na alam niya yung istorya. At may mga resibo. Gaya ng pinakita natin dito ngayon ng source nitong si Pebbles. Na ininbita siya ni Sara para dun sa inauguration. At pinasalamatan din siya. Thank you for your presence. No? Parang you graced us with your presence. Ibig sabihin, importante itong taong ito. Na nasabi nga nila, no, na ninong pa ng anak niya. So, dyan pa lang, pagdating ng husgado, para itong telenovela, no, na isang serye na abangan ng buong tao at panonoorin at titignan kung paano gumalaw, no, pagkatapos makarating yan sa kamay ng mga mamabata sa House of Representatives at dadalhin dyan sa Senado. Titignan kayo ng taong bayan. No, sumukod sa mga affidavits, testimonies, and official records. Yung mga records na ipinipresenta na yan, yung mga transaction na yan, yung mga insertions na yan, 2020, yung mga bank records na yan, no, na ni-request ni Sentry na may joint account at tumatanggap sila ng drug money at kung ano-ano pa. Those are official records. Kasi yung mga binabayad dito sa mga Duterte, I heard from Sentry, yung mga manager's check. Nandun yan sa copy, sa hard copy, sa system, no, na records. Ano pa? Ano ba yung mga source of complaints? Itong party list groups and political opponents. Party list groups, ngayon nga, kung ititrace mo, may haro talagang political color. At yung kalaban sa politika. Yan po, yan mga nagkisihain. So, alam mo na agad yung naratibo. At kay Sara Duterte naman, hindi to politically based, no? Hindi to may halong motibo ng politika. Ito ay COA reports, mga ka-wonder. COA mismo ang nag-ulat. At questionably dahil hanggang ngayon, pati yung confidential fund ni Sara, hindi niya ma-explain. Ano pa? Mga whistleblowers. Dahil whistleblowers, no? Na unti-unting nalilinawan. Gaya nitong si Pebbles, isa yan sa whistleblower. Itong mga dating member dyan na mga talagang inatasan na kilalang kilala si Sara. Yan, ano pa? Mga former insiders. No? Yan yung mga nagbibigay ng patotoo at talagang nililik yung katotohanan para makita ng taong bayan. Hindi yung malakulto. No? Kapag ikaw kasi, panatiko ka, hindi ka totoong makabayan. Ikaw ay nakatingin sa isang tao. No, gaya nga ng sinasabi natin na sa mga naging interview ko, kilala ko, basta ako Duterte. Bakit? Yun ang tanong. Basta. Yun ang sagot. Ibig sabihin, yan ay panatiko. Wala ka nang mapapala dyan. Dahil kahit anong gawin mo dyan, ewan ko kung ano yung laman ng utak niyan. Pero congratulations nga doon muli sa mga nabubuksan ng isip na tinitignan yung ikinakuunlad. Yung bayan ba umuunlad? Of course, nakikita natin. Lately lang, first time, no? Itong Airbus na inopen dyan sa Philippine Airlines na si PBBM ang pinaka main guest, ininbita siya to grace, the ceremony. The first ever sa Southeast Asia na wala pong meron yan kundi sa Pilipinas pa lang. Ang dami pa, mga ka-wonder. Ano pa? Yung mga paggawa ng barko dito na gagawin, yung mga traktora, ano pa yung mga agrikultura, yung solar panels, dagdag pa, of course, matutulungan tayo ng malampaya dyan, yung EU-1, para sustain yung project ng Pangulo. May kita mo, binibless ng Panginoon yung bansa dahil may mabuting leader. Para yung mga proyekto na isasagawa na natitira sa legacy ni PBBM ay maituloy niya. No? At hoping na sana ma-extend pa kasi nakikita natin yung sincerity. No? Lalo na yung pagbabast niya, yung paglaban niya sa mga korap na nakita nga ng mga korap, kaya siya ay pilit na binabagsak. At walang mangyayari dyan. No? Kasi all of this na sinasabi nating source of complaints ay may kulay politika.
Samantalang kay Sara, may COA reports through whistleblowers na may ebidensya at resibo and former insiders, mga ka-wonder. Ano pa yung mga financial trail nito? Saan galing? Yung mga pinaghuhugutan na trail. So, no direct paper trail presented for PBBM. Kahit pekein mo yan, alam yan ng NBI, alam yan, ano, na kung yan ay peking dokumento. Samantalang kay Sara, clear money flow issues. Malinaw. Confidential funds, ano pa, spending timelines, gaano mo kahabang in-spend yung 120-something million in 11 days. At nung pinakita yung mga resibo, kung ano-ano yung nakalagay doon. May chichiryang kwento at kung ano-ano pa. Bilyones, mga ka-wonder, ang sinasabi na ilustay nitong si Sara Duterte. Bilyones po, yan po ang sinasabi doon. So, ang legal groundings naman, ito mabigat ito, no? Kailangan may batayan kang legal. Mostly kay PBBM ay interpretations and assumptions lang. Ito sa tingin ko kasi bakit? Ito sabi ni ganito, wala namang ebidensya itong sinasabi lang si Zaldico. Nagpadala raw ng pera, sabing ganon gumawa raw ng budget. At bakit daw hindi vinito yung ganito? Sabi dun sa dagdag na third impeachment para kay PBBM. Bakit daw hindi i-vinito? Ito raw pinayagan, may vinito ang presidente na nakita niya na dapat hindi kasama sa budget. May mga ganun, no? So yun po yung mga interpretations lang nila at assumptions. Hindi po tinatanggap sa korte yan when it comes to legal grounding. Ano pa, yung kay Sara naman, anchored on laws, naaayon doon sa timbangan ng batas. No? Nandudun siya. Yung kanyang ginawa, pasok legally, yung grounds. Ano pa? Audit rules ng COA. Nasabi ng COA, merong inconsistencies, merong parang sinasabi nating anomaly, although hindi pa ito nalilitis, may probable cause, no? Hanggang ngayon, bakit hindi niya maipaliwanag at naliliquidate ito sa pamamagitan ng pag-iimbestiga ng mga tao kagaya ni Sentry at natutuklasan niya ng marami pang uusbong dyan, mga ka-wonder, and governance standards. No? Paano niya ba pinamumunuan? When it comes to pagiging VP, una, sinisiraan niya si PBBM. Una, pinagtangkaan niyang patayin, ano? At ano pa? Yung mga destabilization. No? Imbis na ikaw ay maglingkod sa bayan bilang Vice President, pinagtatawanan pa siya ngayon. Yung mga post, no, natatawa ako, may kita ako ang dami mong gagawin, bakit sumali ka pa sa tupad? Nakita, nagpupulot ng papel doon sa bundok. No? Lights, camera, action. Napaka parang hypocrite naman, no? May gagawa naman yan merong aid dyan, may mga So, pinapakita mo na example mo. No? Kunyari, na nangunguna ka. Maganda yan. Sana kung talagang tuloy-tuloy. No? Ang tinitingnan kasi ng taong bayan, ano ba yung malaking proyekto mong nagawa? Kung i-compare kay PBBM, sobrang layo. Samantalang mayroon ka naman budget, may confidential funds ka pa, kung ano-ano. Bakit hindi mo magawa yung ginagawa ng Pangulo? Sasabihin mo na naman, ayokong tumulong, kagaya nung parang magbibigay siya ng advice. Ayoko magbigay ng advice kasi baka maano raw ni BBM. As if yung advice naman niya, kailangan ni PBBM. Sabi nga sa isang post, yan ang Pangulo, sobrang dami nagagawa, talagang legasiya niya, kahit walang VP. Who needs Sara Duterte? No? Kayang-kaya ng Pangulo yan. Bakit? Leader yan Marcos yan Tatak Marcos, na alam na natin yung blueprint ng kanyang ama nakita niya mismo. Na siya yung buhay na legacy. Hindi lang yung mga proyekto, pati si BBM. So natatawa ako rito, no? Na kumbaga, hindi ko maintindihan kung sala sa init sa lamig itong isang grupo na to ng mga content creators na sinasabi nila mas credible pa raw yung kanilang pambato kumpara dito sa Pangulo. Kumbaga, bakit hindi? Malayo pa ang kampanya, nangangampanya na. At really? Ko-compare mo yung taong yun dito sa kay PBBM? Parang, are you beside yourself? Are you out of your mind? No? So, ewan ko kung alam nyo yung tinutukoy ko. No? Ayaw natin naman bash ng kapwa nating content creator, pero talagang natatawa ako when I read that. Actually, nakakita rin ako ng comment. The same with my comment. Kaya, yun po nakita natin, mga ka-wonder.
Ano pa? Yung mga hearsay. Hearsay lang yun sa Pangulo. Heavy reliance on speculation and inference. Mga sabi-sabi, mga bulong. Yan po hindi pinapakinggan sa korte, kumbaga. No? Kailangan doon hindi mga circumstantial. Kailangan po mga substantial, mga ka-wonder. Samantalang kay Sara, allegations backed by named sources and sworn statements. Kagaya nga nitong isang sumumpa, no? Diyan sa Senado, na tinutukoy nga siyang hindi credible, no? Na mali-mali at medyo may anomalya sa kanyang mga dokumento. Itong si Guteza na sumumpa. Itong si Madriaga, sinumpaan niya yan at sinulat niya mismo yung kanyang affidavit dyan. So makikita natin yung mga taong yan. At hindi lang yan, yung mga noon pa sa customs na nagpapatotoo, yung mga drug-related issues, no? Dito kay Pulong at kung kani-kanino pa. Yung dagdag pa yung kay Trillanes. Napakaraming mga ebidensya na dokumento na supported ng resibo, mga ka-wonder. So yan po ay backed by sources and sworn statements. Ano pa, yung mga timing and motive. Tamang-tama, no? Seen kay BBBM. Seen as politically timed and strategic. Naayon, no? Sa tamang bagsak ng ginawa ng Pangulo na nabisto niya yung korupsyon at sabay-sabay ang ingay, sabay-sabay ang banat sa kanya. Sabay-sabay ang mga rant, sabay-sabay yung mga pagpa-file. Sabi nga nagsabay-sabay sila, no? Kasi kulang na isa, may second and third. Yan, makita nyo mga ka-wonder. Very timed at gumagawa sila ng strategy. Strategic yung kanilang mga motibo. While kay Sara, argued as accountability-driven due to findings. So yung accountability ang tinitingnan dito. Kay Sara Duterte, ayon dun sa mga findings through the documents, through the testimonies, yung mga sources, no? Yung mga whistleblowers at yung mga insiders. So mas malakas, no? Mahina yung kay PBBM, lalo na when it comes to public record support. Yung record diyan ng minagmumulan sa gobyerno na kung saan may transaksyon. Weak linkage to impeachable offense. Napakahina. Kaya nga sabi natin noong una, mauuwi lang sa basura, mauuwi lang sa kanal, no? Etong kay Sara, multiple records raise prima facie questions. Ibig sabihin, unang pagkakita pa lang, meron ng parang nakikita mo na may ebidensya. Mayroon ng truthfulness sa unang tingin mo pa lang. No, hindi ko sinasabing napatunayan pero pag sinabing prima facie, ibig sabihin, at first glance, sa unang tingin mo, unang pagtingin pa lang, meron na agad yung sinasabing probability, mga ka-wonder. Ano pa? Yung threshold of impeachment. Fails to meet culpable violation standard. May standard kasi yung sinasabing culpable violation. Wala doon yung criteria na para impeach mo si PBBM. Wala. While sa Sara, although arguably pa rin, meets probable cause threshold. May probable cause. No? May sinasabing, kasi sa English kasi may sinasabi tayong absolutely, may sinasabing definitely, may sinasabing probable. Itong probable kasi when it comes siguro sa 100, sa 10 lang hanggang 0, itong probable is siguro nasa 80 pataas ito. Ang kanyang range. No? Kaya mataas yung probable. Na-meet yung probable cause threshold pagdating kay Sara. Kay PBBM, fails to meet culpable violation standard. And ito pa, yung historical precedent, similar cases dismissed for lack of proof. Similar cases, ang dami. Babatuhin mo yung tao. Sabi nga, you cannot put a good man down. Kahit anong gawin mo. While kay Sara, yung past impeachments niya succeeded with similar evidence types plus nadagdagan pa. Kaya nga nung sinampahan siya ng impeachment, the same. At may dagdag, mga ka-wonder. At they made sure na ito po'y naaayon na sa proseso. No? At meron pang darating dyan, mga ka-wonder. So yan po, nakita natin na may resibo na itong si Pebbles sa sinasabi ni Sara at hopefully magamit ang lahat ng mga yan. At makikita natin itong mga grupo na sumasang-ayon kay Sara, how they will cover up. At bantayan natin yung mga ka-wonder. Huwag tayo maging merciful sa kanila when it comes to election. At kung pangayan ay matagpuan at merong anomalya, dapat dyan itugisin at ipakulong din. No? At yun nga,
yung sinisigaw ng taong bayan, makulong yung mga magnanakaw, yung mga korap, mga ka-wonder. So, again, ang bottom line natin, mga ka-wonder, ay ang impeachment hindi siya yung noise or popularity lang. Dahil popular, maingay, sumisigaw at inaapi daw kuno. Alam mo yung mga cinematic type yan eh. Mahilig kasi tayo sa mga soap opera. Kung sino yung naaapi, kung sino yung mga na parang akala natin ino-oppress, kinakampihan natin, kahit alam naman natin na masama. Ganyan tayo eh. Mabilis magbago yung isip natin. Hindi po yun ang basihan. It's about evidence, mga ka-wonder. No? So kung against PBBM naman, mostly makikita natin allegations without proof. While with Sara, makikita natin, no, what's being questioned are documents, audits, and sworn statements. So these are the very things impeachment is designed to examine. So hanggang dito lang tayo, mga ka-wonder. Comment down below your opinion para mabasa natin. Please give me a thumbs up if you like this video para introduce ni YouTube sa iba pang viewers. Please share this video para malaman nila na may resibo na talagang may kaugnayan si Sara at inimbitan niya nga itong si Madriaga kung itong mang dokumento ni Pebbles ay talagang authentic at totoo. And don't forget to subscribe, hit the notification bell icon, and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli, mga ka-wonder, God bless.